Itinuturing na #1 most wanted person sa bansa ang negosyanteng si Atong Ang na may nakamimbing warrant of arrest kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero noong 2021 at 2022. Ipinag-utos na rin ng PNP at DILG ang mahigpit na pagbabantay sa lahat ng airport at seaports, kasama na ang 10 milyong pisong pabuya para sa ikakaaresto nito. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ipinag-utos na ng Philippine National Police ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, mga paliparan at seaports sa bansa upang tiyakin na hindi makakalabas ng Pilipinas ang negosyanteng si Atong Ang na kasalukuyang may warrant of arrest dahil sa pagkawala ng mga sabongero noong taong 2021 at 2022. Pakiusap naman ng PNP kay Ang sumuko at harapin ang kaso kung sa tingin nito ay inosente siya para malinis ang pangalan nito. Hinigpitan na ang pagbabantay ngayon sa mga airports at seaports para pigilan ang posibleng paglabas ng bansa ng negosyanteng si Atong Ang, isa sa mga akusado sa pagkawala ng ilang sabongero noong taong 2021 at 2022 sa Laguna. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., naka-heightened monitoring na ang lahat ng port of exit sa bansa bilang bahagi ng manhunt kay Ang dahil sa nakabimbing mga warrant of arrest rito. Giit ng PNP kung sa tingin naman ni Ang na inosente ito, pinaalalahanan siyang sumuko at harapin ang kaso. Sa kabuuan ay 18 ang mga akusado sa kaso na kinabibilangan ng 10 pulis na pawang mga dismissed at 8 sibilyan kabilang na si Ang. Nahaharap ang mga ito sa 15 bilang ng kidnapping at serious illegal detention at 4 na bilang ng kidnapping with homicide. Samantala, sa kanyang press conference, kinumpirma mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang 10 milyong pisong reward money para kay Atong Ang. Umaasa sa Remulla na makatutulong ang malaking halaga na ito para mahuli si Ang. Yung 10 million na yan ay sapat na para sa akin na mahihirapan siya magusto na bilhin ang kanyang kalayaan. Itinuring na rin ni Remulla si Ang bilang #1 most wanted person sa bansa. Armed and dangerous rin anya ito dahil sa kapasidad nitong kumastos para sa kanyang proteksyon. Kasama po si Atong siguro may ituturing natin na #1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 over 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Para may sakatuparan ang mabilis na pagdakip kay Atong Ang, tiniyak ng DILG na gagamitin nito ang buong pwersa ng pambansang pulisya o katumbas ito ng mahigit na 300,000 na mga kapulisan para matunton ang kinaroroonan ni Atong Ang. Sa ngayon, naniniwala pa ang PNP at ang DILG na hindi pa nakakalabas ng bansa si Ang. Pero sakali man daw na makalabas ito ng bansa dahil sa kanyang kakayahan, una nang nakipag-ugnayan ang pamahalaan at mga otoridad sa Interpol para sa mabilis na pagtunton sa kinaroonan ng akusado. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.